Ang pasya ng hari. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian ay may matandang haring walang tagapagmana. Naisip niyang piliin ang susunod na pinuno mula sa mga kabataan sa kaharian. Isang araw ay ipinatawag niya ang lahat ng kabataang lalaki. Mga bata, tumatanda na ako at kailangan ko nang pumili ng susunod na pinuno. Mula sa inyong naririto ay pipiliin ko ang susunod na mamumuno sa kaharian. Nagpalakpakan ang lahat sa narinig. Isa pala sa kanila ang magiging susunod na hari. Binibigyan ng hari ang bawat bata ng tig-isang buto. Itanim ninyo ang buto at alagaang mabuti. Pagkalipas ng 6 na buwan, ipatatawag ko kayo sa kaharian. Dalhin ninyo ang inyong tanim. Sa araw na iyon ay pipiliin ko ang susunod na magiging hari. Isa sa mga batang nabigyan ng buto ay si Lupin, anak ng isang magsasaka. Itinanim at inalagaan niyang mabuti ang buto. Araw-araw niyang binibisita at dinidiligan ang itinanim, subalit kahit anong pag-aalaga ang gawin niya ay walang tumubo mula sa buto. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Malungkot na malungkot si Lupin. Ayaw na sana niyang bumalik sa kaharian, ngunit kinausap siya ng ama. Anak, ginawa mo ang lahat para mabuhay ang buto. Kailangang bumalik ka sa palasyo bilang pagtupad sa kasunduan ninyo ng mahal na hari. Nang dumating si Lupin sa kaharian at nakita ang malalago at malulusog na tanim ng ibang bata, ay lalo siyang nalungkot at nahiya. Siya lang ang nag-iisang may hawak ng pasong walang laman. Gusto na sana niyang umalis kung hindi lang niya naisip na mahalagang tumupad sa kasunduan nila ng hari. Isa-isang nilapitan at pinagmasdan ng hari ang dalang paso ng mga bata. Nang mapalapit ang hari kay Lupin, ay naiyak ang bata sa magkahalong lungkot, kaba at hiya dahil hindi nabuhay ang tanim niya. Oh, bakit ka umiiyak, bata? Hindi po nabuhay ang tanim ko. Nabigo ko po kayo. Inakbayan siya ng hari. Ano ang pangalan mo? Lupin po. Mga mamamayan, ipinakikilala ko sa inyo si Lupin, ang ating susunod na hari. Natahimik ang lahat. Gulat na napatingin sila kay Lupin. Ang butong ibinigay ko sa inyo noon ay tiyak kong hindi mabubuhay dahil ipinalaga ko ang mga iyon. Subalit kayong lahat ngayon na aking binigyan ay nagdala ng malulusog na halaman at tanging si Lupin lang ang nagdala ng pasong walang laman. Taglay ni Lupin ang mga katangiang mahalaga sa pinuno: katapatan, kabutihan ng kalooban, at pagiging maginoo sa pagtupad sa kasunduan. Buong paghangang pinalakpakan ng mga bata si Lupin. Isang napakahalagang aral ang natutuhan nila sa araw na ito. Tandaan natin na ang taong gumagawa ng kabutihan at katapatan ay isang halimbawa ng mabuting pinuno. At isa pa, gawin ang isang bagay ng buong puso. Iyan ang tanda ng pagiging isang mabuting tao. Ikaw, anong aral ang nakuha mo?